738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, February 28, 2026. Ayan ho, huling araw na ng Pebrero. Kung gaano ho ang kinabagal noong Enero, ay ganoon naman ho yung kinabilis nitong Pebrero. At bukas nga pa, syempre sasalubungan na ho natin ang buwan ng Marso. At talagang ramdam na ho natin yung medyo umiinit na yung kapaligiran at hudyat na ho talaga papasok na itong summer sa ating bansa. At syempre pag-uusapan ho natin ngayong araw yung katatapos lamang na confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. So narinig ho natin yung prosecution, yung counsel, yung common counsel for the victims, at syempre yung narinig din ho natin yung depensa. So titingnan ho natin, pag-uusapan ho natin maya-maya, ano ho ba yung kahantungan nitong confirmation of charges hearing. At magdedesisyon na ho yung pre-trial chamber after 60 days, no? After 60 days pagkatapos ho nung nangyari kahapon, no? So titingnan ho natin, i-analyze ho natin ano yung magiging posibleng desisyon ng pre-trial chamber ng ICC. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito sa usaping legal natin ngayong araw, natapos na ang 4 na araw na confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Naglabas ng kani-kanilang mga argumento ang prosecution, common legal representatives ng mga biktima at depensa para sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Inaasahang magdedesisyon ng pre-trial chamber ng ICC sa loob ng 60 araw. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 28, 2026, ano ang reaksyon mo sa naganap na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Ano ang reaksyon mo sa naganap na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin nga, makakausap natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Good morning, Attorney Bagares. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga sa inyo, Attorney Danny, at sa mga nakikinig at nanonood sa kasalukuyan sa oras po na ito. Kinagagala ko na maging bahagi po ng inyong programa.
Thank you, Attorney Romel. Ito ho, sa katatapos lamang na confirmation of charges hearing, no, ano ho yung sa tingin ninyo yung naging pinakamabigat na argumento ho ng prosecution laban kay dating Pangulong Duterte? Well, gaya nga na sinasabi ko sa maraming panayam, may smoking gun kasi dito eh. Ito po yung written policy. Yung mga nakaraang kaso po na nilitis ng ICC na kagaya po ng kay dating Pangulong Duterte, ganun din po indirect co-perpetration yung principal theory, subalit wala pong written policy. Lahat po ay circumstantial inferential evidence on the question of a common plan to commit the crimes alleged. Samantalang dito, meron po tayong memorandum circular na inilabas po yung PNP sa ilalim po ni Ginoong Bato de la Rosa, yung siya po ang Chief PNP. At may kasunod pa itong mga written policies na inilabas, hindi lamang po yung PNP kung hindi yung Malacanang mismo. At pinapakita po dito na may common plan. Ang kakaiba din po dito kasi nalaman po natin sa presentation ng ebidensya ng prosecutor na ito pong Oplan Double Barrel Memorandum, kopya po ito ng isang policy o strategy na ginawa din ng dating Pangulong Duterte ay mayor pa ng Davao. Kaya makikita po natin dito yung plan, na mula po sa Davao naging nationwide po nung naging Pangulo si Ginoong Rodrigo Duterte. Ito po sa tingin ko yung pinakamabigat na dahil yung indirect co-perpetration po kasi po yan, yung elemento niyan meron pong common plan, merong essential contribution yung akusado at may joint control ng state machinery to commit a crime as alleged. In this case, it's a crimes against humanity. Sir, ito, dun sa instruction ng PNP, no, na binasa ho ni Attorney Kaufman na meron dun nakalagay doon sa huling parte daw na dapat daw ay sumunod sa konstitusyon, sa human rights, etc. Makaka-apekto ho ba ito doon sa kaso ng prosecution? Sa play ko po contextual, actually, I'm quite familiar with that because at some point I was involved in the preparation of a case to be filed with the Supreme Court. Yung pong sinasabi actually doon sa presentation po ni Attorney Kaufman kahapon, sinabi niya na nakakatuwa isang malaking kabalintunan para sa kanya na merong daw mga 3,000 na kaso, walang kahit isang investigasyon. Yun po actually yung punto. Yung pong PNP Manual of Operations, the original version was 2013, and that's actually what the memorandum or the policy that was in place when PNP Chief Bato de la Rosa was the PNP chief. Meron po nakalagay doon na tuwing may namamatay sa operasyon ng police, whether self-defense or there was a shootout, it should generate actually 40 documents, documentary evidence to show that there was no foul play. And one of the important things that should have happened in those 3,000 or so deaths is that there should have been an inquest conducted by the DOJ. May inquest report po yan. Ngayon, doon sa kaso na binabanggit din actually ni Attorney Kaufman, ni Ginong Kaufman doon sa Supreme Court, yun po yung issue Bakit? Walang na-generate na inquest report for all those 3,000 to 6,000 cases ng non-laban deaths. You can probably excuse 1 or 2 or even 100, but 3,000 or 6,000 documents missing. 6,000 times 40, kasi 40 documents po yan, required from pre-operations to post-operation. Yung pong inquest report is just one of it. Now, who has control of an inquest? It's the DOJ. Who was the chief of the DOJ at that time? It was Vitaliano Aguirre, and the allegation was that from the time Duterte was mayor, he was already part of the inner circle, and when Mr. Duterte became president, Vitaliano Aguirre became the head of the DOJ, which is the very office tasked with the constitutional task of prosecuting crimes. So malino po na sa presentation ng prosecutor, may joint control po doon to evade criminal responsibility. Because as you know, in the Rome Statute, the requirement is that you should prosecute. If you're not willing or able, then you extradite. And you prosecute who are the ones you should be prosecuting, the mastermind or the brains, not the foot soldiers, which did not happen in this case. There was no investigation, honest to goodness investigation at all on those 3,000 to 6,000 deaths. And we're talking about people up there, the ones who are identified here as part of a common plan.
Alright, sir. Doon naman sa part ng defense, no, basically they were saying na wala hong direktang utos na nanggaling kay dating Pangulong Duterte. Yung statements niya sa media, these are just hyperbole statements. At these are all legitimate police operations yung naganap ho dito sa war on drugs. Ano ho yung reaction niyo ho dito? Actually, may tatlong modes of liability na involved dito. Yung kilala lang lahat dahil yun po yung pinaka parang principal presentation ay indirect co-perpetration. May dalawa pong alternative theories dito na nandoon din po sa charge sheet, sa document containing charges. Ito po yung ordering and inducing or aiding and abetting. Yung una po, indirect co-perpetration, that's a principal criminal liability. Yung nahuling dalawa, yun po ay accessory. No? Sa indirect co-perpetration, siya talaga yung brains. Kabahagi po siya doon sa common plan. Samantala yung dalawa, yung ordering, inducing, it's a lower gravity of an offense. No? Accessory lang yon. Merong plano at hindi siya bahagi pero nag-utos siya. At doon naman sa aiding and abetting, may plano, hindi siya bahagi ng plano. Pero alam niya na merong plano, nang malaman niya ito, nagbigay siya ng tulong, bigay siya ng reward, encouragement. No? So sa tingin ko po, malino po no? Na sa rules po ng ICC, yung pagdating po sa indirect perpetration, hindi po kailangan doon ng direct na order. Kailang maipapakita po ito. Kaya central po sa kasong ito sa indirect perpetration yun pong written policy. Yung policy that was agreed upon, put together, and was implemented by members of that group, no, through the state machinery to commit crimes, in this case, crimes against humanity. So hindi po kailangan actually ng direct order, marinig po ng witness. No? It might go into the second alternative mode of liability, which is ordering and inducing. Kasi kailangan merong testimony na nagsabi, at narinig ko talaga yung si Mr. Duterte na inutusan ako, person in my presence, that I should kill people. I should kill these suspects even without due process. So that goes into the second mode of liability. And the prosecutor also addressed that actually. Na meron silang ebidensya, meron silang insider witness na nagsabi na nandoon siya at kausap niya yung dating Pangulo nung ito pa ay mayor ng Davao City at sinabi sa kanya na pagpapatayin ang mga drug suspects o mga ordinary petty criminals. So aiding and abetting, meron ding incidences. No? Na gusto kong linawin din na actually pwede pong magkaroon ng finding confirmation of charges on any of these modes of liability. Pwede pong mix, provided that they don't arise from the same acts. So it will all depend on the evidence presented and on the incidents. Remember, there are 3 counts here, and each count is actually a cluster of acts. Davao City, high-value targets, and then barangay enforcement of the double barrel policy. No? So pwede po magkahalo ito. Merong confirmation on indirect perpetration on one set of facts. Meron namang confirmation on, say, aiding and abetting on another set of facts. Pwede pong mangyari yan sa rules ng ICC. Alright, malinaw po na maaring iba-ibang levels ng liability depende o doon sa mga counts, no, ng kanyang murder and attempted murder. Ito, no, we heard both sides ngayon after 4 days. Attorney, sa inyong pag-aanalisa, paano kaya magdedesisyon ng pre-trial chamber? Nakikita niyo ho ba na matutuloy ito sa hearing ng dating Pangulo? Well, remember po, ang ating threshold of evidence po dito ay substantive grounds to believe pa lamang po. So, at gaya ng sinabi ko, and any of those modes of liability, there may be a confirmation. So kung hindi man doon sa indirect, pwede sa ordering or inducing, pwede rin doon po sa accessory. At sa rules po ng ICC, hindi po kagaya ng revised penal code, familiar po dito, attorney, yung scale of penalties. Pareho lang po yung scale of penalties dito. No? But it will depend really on the gravity of the offense, kung ano yung i-impose. Pero yun nga, sabi nga ng ibang commentaries, you might be an accessory, but an accessory to a crime where, say, 3,000 people were killed, no? So, it doesn't really make a difference on the penalty because of your role, the role you played, no, and the gravity of the offense committed, no. And so I have no doubt that at least on the question of confirmation of charges, that there was a substantive ground to believe that a crime was committed and that the accused must face trial for it. I think that there at least should be one confirmation here on any of those 3 counts.
Alright sir, so matutuloy na nga ho sa trial. And kunyari ho ito ay nakapag-desisyon na ho itong pre-trial chamber no, ng ICC na tumuloy sa trial. Maaari ho ba itong iapela ng kampo niya dating Pangulong Duterte? Tama po kayo, maaari pong i-apela ito. No? In fact, maraming pending na appeals doon. Kaya nga po, iba po talaga yung Rome Statute. Sa atin po, kapag may acquittal, hindi na pwedeng i-apela yun. Sa Rome Statute, pwede po. Both the prosecution and defense may appeal. No? An aspect, no? And say there was an acquittal judgment, the prosecutor can appeal that acquittal judgment, or if there is a guilty judgment, the defense can appeal that, no? So sa atin kasi may double jeopardy, no? Hindi pwede yung apila, no? At very strict yung rules ng court dyan. Ang exception would be pag may grave abuse of discretion, ano? Pero sa Rome Statute po, pwede po mag-appeal yung parehong partido. Alright, panghuli na lamang ho, no, attorney, ano ho yung mensahe niyo sa ating mga kababayan na sumusubaybay ho sa kaso nito ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Para po sa akin, mahalaga po ito. Sinasabi ko sa mga estudyante ko sa law schools, teaching and learning moment po ito sa atin for the first time. No? We have access right into the very court, no, where you can see the highest standards of fair trial observed. No? Mataas po yung pamantayan ng International Criminal Court. Sana po matuto tayo doon, no? Yung kahalagahan po talaga ng due process sa anumang sibilisadong kalakaran, mahalaga po 'yon sa ating lipunan, na hindi ho basta-basta mag-aakusa tapos mayroon na kaagad penalty, no, or kaparusahan. Kaya po kung wala po tayong due process, no, malaki po ang kawalan sa ating bansa, sa ating pong mga mamamayan. At nakikita po natin ngayon yan na ang dating Pangulong Duterte, napaka-rigid po ng rules on due process. That due process should be extended to anyone, even to the worst of criminals. And the former president Rodrigo Duterte is enjoying that protection provided to him by international law. Abangan ho talaga natin yung mangyayari talaga sa kasong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Bagares. Walang naman po. Si Attorney Romel Bagares, international law expert. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre maraming salamat po sa ating mga nanonood sa ating live stream. So Radyo Pilipinas Facebook page, hanapin niyo po yan. At syempre Attorney Danny Galang Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Ayan, dyan nyo makikita yung live stream natin. So kung wala ho kayong radyo, no, at gusto nyo manood, ay maaari ho kayong manood sa Facebook. Pero nasa radyo pa rin ho tayo, 738 sa inyong mga talapihitan. Ayan, at syempre nasa Free TV din ho tayo, Channel 3 ho kung kayo ay gumagamit ng TV Plus, at Channel 45 to 49 naman dun sa For the Box.
So napakadami hong paraan para ho makapakinig, makapanood sa ating programa. At nasa YouTube din ho tayo, Radyo Pilipinas 1. Hanapin nyo ho yan. Live ho tayo sa YouTube din. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre sa YouTube din na channel ho natin, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, i-upload ho natin yung episode ho natin today kung hindi nyo ho naabutan sa ganitong oras. Ito, first question natin galing Anonymous ho, no? Attorney, sinabihan po ako ng pinagkakautangan ko na hakutin daw niya ang mga paninda ko kung hindi ako makakabayad. So, ayun ho, ano ho daw yung ito daw ba yung matuturing na harassment, no? At ayun nga ho, at siningil siya ng utang gamit ang social media. So ganun ho, yung paniningil ho ng utang gamit ang social media ay valid naman ho yan. So kung wala naman ho kayong gagamitin iba pa hong mga taktika, no? Halimbawa ho, kung hindi nyo naman ho ipapahiya yung tao, hindi nyo naman ho ipapahiya o hindi nyo naman ho pagbabantaan ang kanyang buhay o di kaya ang kanyang pamilya, then pwede naman ho kayong maningil ng utang gamit ang social media. So yun ho kasi yung nag-message ho sa atin eh. Kaya lang ho, sinabi ho sa kanya ay papahakot daw ang kanyang mga paninda kundi ho siya makakabayad. So yun ho ba, yung pagpapahakot ng kanyang paninda, may tuturing ho ba natin ito na threat, no? Threat ho laban ho sa kanya o pagbabanta. So ayan ho ba. Valid ho ba yung pagpapahakot ng mga paninda kung hindi makabayad ng utang? So yun naman ho kasing iba ho, no? Tinuturing ho na yung paniningil ng utang sa social media ay papasok sa cyber libel. So para ho pumasok sa cyber libel, meron ho kasi tayong mga elemento, no? Para ho tayo ay sinasabihin natin pumasok ito sa cyber libel. So una ho, meron hong imputasyon ng isang krimen o nakakahiyang bagay doon sa biktima. So yan ho yung una, may imputation ng crime o isang nakakahiyang bagay. Ang ikalawa naman ho ay ayan ho, syempre yung identity ho ng biktima. So pinangalanan ho, no? Pinangalanan yung biktima sa social media. O kung hindi ho man siya pinangalanan, ay meron hong reasonable certainty na siya yung tinutukoy. So makikita ho natin yan doon sa ating mga celebrities, no? So kahit hindi mo sabihin yung pangalan ng mga celebrity, ay kung meron kang blind item tapos pamigay naman at alam mo na may reasonable certainty na siya yung tinutukoy doon sa blind item, ay maaari ho yan na pumasok doon sa mga elemento ng krimen. At ikatlo naman ho, syempre dapat ho ay merong pag-post sa social media. Kaya nga ho naging cyber libel. Kasi ho, ito ay pinost sa social media. So pwede sa Facebook, ayan ho, sa Twitter na ngayon ay X na, at YouTube. Kadalasan ho sa YouTube kasi yung mga vloggers ho ngayon nasa YouTube na, 'di ba? Nilalabas yung mga videos. So meron hong pag-post sa social media. At ang panghuli hong elemento ho nung cyber libel na krimen ay yun nga hong bad faith, no? O mali siya. So kailan ho ba may mali siya doon sa pagpo-post? So may mali siya ho kung alam ho nung nag-post na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo. O kung alam ho niya na hindi ito totoo at wala ho siyang pakialam kung totoo o hindi ang kanyang sinasabi. So yun ho yung mali siya. So alam niya na hindi totoo yung sinasabi niya o wala siyang pakialam kung totoo o mali man ang kanyang sinasabi. So pag ang apat na elemento ho na yun ay present sa isang kaso, maaari niyong sampahan ng cyber libel yung tao ho na nag-post sa inyo, no, sa social media ukol ho sa inyo o dun sa inyong ginawa. So dito ho sa nag-message ho sa atin, ang sinasabi ho niya ay pinost nga ho yung utang niya sa social media at meron pang kaakibat na pagbabanta, nakakutin yung mga paninda niya kung siya ay hindi makabayad. So yun ho bang klase ho ng mensahe ho na yun ay ito ho ba ay imputasyon ng isang krimen? Krimen ho ba yung hindi pagbabayad ng utang? Hindi ho yan krimen. 'Di ba? Ang ikalawa naman ho ay isa ba itong nakakahiyang bagay? Kung ikaw ba ay nangutang at hindi ka nagbabayad, nakakahiya ho ba ito? So yan ho yung mga sasagutin, no,
ng piskalya para masabing kung merong mga elemento o pasok doon sa 4 na elemento ng cyber libel yung isang kaso. So yan ho. So mapapayo lamang ho natin sa kanya ay makipag-ugnayan ho siya doon sa nag-message ho sa kanya, doon sa pinagkakautangan niya, ay humingi ho kayo ng palugit o di kaya naman ho terms, no, para mas mahaba-haba ho kayo makapagbayad. At ayun nga ho, para ho naman hindi mauwi sa hindi pagkakaintindihan. Pero kapag kayo ho ay pinost na ho talaga at talagang binantaan ho kayo, may mga threats na ho involved, ay ibang kaso na ho yan. Maaari ho kayong lumapit, ipabarangay nyo ho yung tao na nagkakaroon ng pagbabanta ho sa inyo o di kaya naman ho sa pulisya. Ayan ho, pwede nyo ho lumapit ho kayo sa pulisya, no? At yun nga ho, para ho matulungan din ho kayo. Pero kung sa kasong ito ay makipag-ugnayan ho muna kayo doon ho sa pinagkakautangan nyo para ho kayo ay magkaintindihan. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-comment ng inyong mga katanungan at syempre meron din ho tayong opinion. Mag-comment din ho ng inyong mga opinion sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, February 28, 2026. Ano ang reaction mo sa naganap na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Ayan ho, itong nakaang linggo ho, 4 na araw ho yan. Ano ho yung reaction ninyo? Narinig nyo ho yung magkabilang panig, yung prosecution, yung depensa at yung mga biktima. Ano ho yung reaction nyo doon sa inyong mga narinig at napanood sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nakikinig sa ating live stream. Nandito na ho si Freddy Ligas, Jessa Bawan Bantayan, Jane Baria Benemerito, Edgar Pore Tabada at Caridad Domingo. At syempre nandito din ho si Cesar Montana, Jacitan, Fatima Muniz, Jovi Muniz. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ito, question natin from cellphone number ending in 4732. Attorney, ang 2 kapatid ng 4 na sibling, winave ang kanilang rights sa lupa ng kanilang amang patay na. I-waive ng 2 sibling sa 4 nilang kapatid, may buwis po ba? Ayan, yan ho yung tanong sa atin. Cellphone number ending in 4732, no? So, ayan ho. Kapag ho kasi kayo ay tagapagmana, no? Tapos winave nyo ho ang inyong share in favor of sa inyong mga kapatid o ibang tao. Halimbawa ho, sabihin ho natin, yan ho ay may anyo na ho ng, or porma ng donasyon. So, kapag ho kayo ay nagdo-donate, ayan ho, nagdo-donate ho kayo ng isang bagay, real or personal property, ay maaari ho yung magkaroon ng donor's tax. Yan ho yung general rule ho natin. So, donor's tax ho yan. Kaya lang ho, syempre meron din ho mga specific na mga provision ho sa ating NIRC, National Internal Revenue Code or Tax Code, na nagsasabi na kapag yung renunciation nga ho, yung renunciation, ibig sabihin yung pag-waive ho nung inyong share doon sa ari-arian ng inyong namayapang magulang ay ginawa nyo ho in favor o in general. So ibig sabihin ho, hindi ho para paboran ang isang specific na tao o grupo ng tao, kapatid nyo ho, ayan ho. Yan ho ay maaari hong wala hong donor's tax. So, yun ho. Yun ho yung pagkakaalam ho natin dito sa issue ho na ito. Kapag general renunciation yung ginawa ho ninyo, ibig sabihin, wala ho kayong pinaboran na specific na tao, maaari ho yung walang donor's tax. Pero ayan nga ho, pag sa specific na tao, di kaya naman ho specific na kapatid nyo ho, binigay yung share ninyo. Ayan ho, dyan na ho magkakaroon ng donor's tax na tinatawag ho natin.
Pero syempre ho, pag ganito ho, may mga property ho kayo at kailangan nyo hong ilipat sa inyong mga tagapagmana, ayan ho, syempre magkakaroon ho yan ng estate taxes. So, kailangan nyo ho yung bayaran, yung estate tax natin. So, kahit na ho sabihin ho natin na lumampas pa ho doon sa threshold, di ba mayroon ho tayong tinatawag na standard deduction na hanggang 10 milyong piso, no? Sa kasalukuyan kasi dahil nga ho dito sa train law, etc. So na kung ang net asset nyo ho ay kahit lampas ho yan sa 10 milyong piso, pero ang namana nyo naman ho involves real property na kailangan nyo hong i-transfer doon sa inyong mga tagapagmana, ay kailangan nyo pa rin hong magbayad ng estate taxes. So kung wala ho kayong babayaran, ay zero ho yung ilalagay nyo ho dyan, pero kailangan nyo pa rin hong mag-file ng estate tax return. Kasi ho, yung estate tax return, hahanapin ho yan ng ating Register of Deeds para ho malaman na talagang dumaan ho sa BIR yung transaction, yung pagpapamana, at para ho mailipat ho sa inyong pangalan yung titulo ng lupa. So ayan ho, kahit ho sabihin ho natin na wala na kayong babayaran kasi nga ho, may 10 million tayo na standard na deduction, ayan ho, doon sa ating mga estate, no? Doon sa ating mga ari-arian, ay kailangan nyo pa rin hong mag-file ng estate tax return dahil ho kailangan ho yan, hahanapin ho yan ng ating Register of Deeds para ho mailipat sa inyong pangalan yung titulo ng lupa. So, ayan ho, kung mag-text pa muna kayo, mag-text ho kayo kung meron pa ho kayong concern. Ayan ho, doon sa nag-message ho sa atin. Message naman coming from 8343 and good morning attorney Danny Galang. Nakikinig ako ngayon. Anong kaso ang idedemanda sa mag-asawang nakaw ng titulo ng lupa kinuha sa loob ng bahay namin na tinitirhan? From Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Ito, nasagot na ho natin ito ng ilang beses na dito sa ating programa. Ito hong nanakawan siya ng titulo at napayuhan na rin ho natin siya. Pero ayan ho, kung meron hong ganyan ay syempre madami ho tayo maaaring may kaso ho dyan. Maaari kayong lumapit na ho sa mga abogado kasi ho ito hong nagme-message ho sa atin. Marami ho siyang komplikasyon dito ho sa kaso hong ito na sinasabi ho niyan may titulo ng lupa, yung kanyang lolo't lola, ninakaw daw ho ng mag-asawa, etc. Ay paano ho mapapawalang bisa yung titulo. At meron pa rin hong komplikasyon kasi 2024 lang nila nalaman pero 1988 pa daw nanakaw. So madami hong komplikasyon yung kaso. Ang mga payo lamang ho natin sa inyo ay lumapit ho kayo na sa abogado para maipakita ho yung mga dokumento na hawak ho ninyo. Ayan ho. Kung wala ho kayong kakayahan na pumunta sa isang abogado, maaari ho kayong lumapit sa ating mga public attorney's office and ho, dalhin nyo na ho lahat ng mga dokumento na inyong sinasabi kasi marami hong komplikasyon itong kasong ito kaya limitado ho yung impormasyon natin kaya hindi ho tayo maaaring makapagpayo ho ng mas malinaw nga ho, no? So mas maganda ho ay lumapit ho kayo sa isang abogado sa public attorney's office ho kung wala ho kayong kakayahan. Ayan ho, o di kaya naman sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, ayan ho, IBP chapters. Nakakalat ho yan sa buong bansa. Meron hong IBP chapters sa buong bansa. Ayan ho, Integrated Bar of the Philippines. Yan ho ay asosasyon ng mga abogado. At nagbibigay ho sila ng payong legal. Ayan ho, ng pro bono. Ibig sabihin, wala hong bayad. At doon ho sa mga ibang kaso ay maaari din ho nilang hawakan ho yung kaso ho ninyo. Depende ho doon sa merits na makikita ho nila. So ayan ho, dahil nga ako syempre masyadong komplikado yung kanyang issue, nasagot na rin ho natin noong mga nakaraang episode. Kailangan nyo na pong lumapit sa mga abogado nga ho at ipakita nyo na ho yung mga dokumento na meron ho kayo para ho mas mabigyan ho kayo ng mas malinaw at mas accurate ho na legal advice para ho doon sa inyong suliranin. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, February 28, 2026. Ano ang reaction mo sa naganap na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Ayan ho, nakita ho natin niya, yung 4 na araw talaga namang meron hong ebidensya yung prosecution, may mga argumento ho sila, at meron din naman hong ebidensya, no, argumento din yung depensa. And basically, sinabi ho nung prosecution na syempre itong war on drugs na ito ay war on the poor.
Ayan ho yung sinasabi ho nila. At talagang merong hong plano para ho patayin yung mga drug suspects na sabihin ho na sila ay nanlaban. At yun nga ho, walang due process na nangyari dito sa mga kasong ito. At syempre, sinasabi din nila to circumstantial evidence na talagang ito ay pinag-utos ni dating Pangulong Duterte. So yan ho yung mga sinabi ng prosecution. Ang sinabi naman ho ng depensa ay wala hong malinaw na ebidensya na nagsasabi na pinag-utos nga ni dating Pangulong Duterte itong pagpatay dito sa mga suspect, no, doon sa war on drugs noong kanyang administrasyon. At ang sinasabi nga din ho niya, these are valid, legitimate police operations. Yun ho yung sinasabi ni Attorney Kaufman doon sa kanyang mga ipinesenta, no, noong nakaraang araw. At yun nga ho, ay titingnan ho natin yan kasi syempre ang dami hong inilabas ho, no, na argumento ng prosecution at depensa, pati na rin ho yung mga counsel ng biktima. Kung narinig nyo ho, nandoon ho yung mga counsel ng biktima. So makikita ho natin, etong confirmation of charges na ito, nagtapos na nga ho, netong Friday, kahapon nga ho, pero magdedesisyon pa ho sila after 60 days. So sa Abril pa ho yan, Abril o Mayo natin makikita kung ano yung magiging desisyon noong pre-trial chamber. So tatlo lang naman ho yan eh. Una, pwede nilang i-confirm yung charges. Ayan ho, nakita ho nila na may substantive ground, no, or basehan para masabi na yung krimen ay nagawa. So i-confirm nila yung charges at magpo-proceed ho yan doon sa trial. So sa trial ho, ibang chamber na ho yung hahawak noong kaso ng dating Pangulo. Ang ikalawa naman ho, pwede ho nilang i-defer yung kanilang desisyon at sabihin ho nila na magdagdag pa ng ebidensya yung prosecution. So maaring makulangan din ho siya doon sa mga ebidensya ng prosecution noong nasabi na nga ho nitong nagdaang mga araw. Ang ikatlo, pwede naman ho nilang i-deny din yung charges. So ibig sabihin wala ho silang nakitang substantive ground para ho masabi na mayroong krimen na naganap doon sa sinasabing period nga itong war on drugs ng administrasyon. So yan ho yung maaaring maging laman ho ng desisyon. At aabangan ho natin yan, tatalakayin ho natin yan dito sa ating programang Usaping Legal. At syempre yung pa din ongoing pa din, no? Yung mga mangyayari, meron pa rin ho mga apela si Attorney Kaufman, lalo na ho dito sa detention nga ho ni dating Pangulong Duterte at iba pa ho mga apela ho niya, no? So babalikan pa rin ho natin yan, tatalakayin ho natin yan sa ating programa dito. Tumutok lamang ho kayo tuwing Sabado. At dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Kung hindi ho kayo nakapag-komento sa ating Tanong sa Bayan, maaari ho kayong mag-komento sa ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre sa YouTube, i-upload din ho natin yung ating video dyan. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. At of course, Ma'am Tess Ramirez, magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat.